Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang yung energy update for February 16 to 28, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa lahat ng mga hindi nagsiskip ng ads. Okay, Sagittarius. What's up with you? Second half ng February. Peace. You want peace of mind. Gusto mo ngayon tahimik lang. Pwedeng may mga taong iniiwasan ka na ng mga toxic sa buhay mo. Ni-enjoy mo ang iyong peace of mind. You also have divine guidance. You are divinely guided, Sag. Some of you, maaring you are undergoing spiritual awakening. May mga pagbabago sa perspective mo sa buhay, sa belief system mo. Organization. You are organizing things. Pwedeng literal, nag-organize ka sa bahay mo, nagdi-declutter ka, or meron kang inaayos na schedule or routine na gusto mong sundan para meron kang makitang resulta in the end. So for example, gusto mo na magkaroon ng healthier lifestyle. So ano ba yung mga routine para magkaroon ng healthier lifestyle? Regular exercise, eating healthy, ganyan. So yun ay itatrack mo, i-monitor mo. Let's see your overall energy. The Two of Cups. So, some of you, no, ito ay reflection ninyo. Maaaring nagkakaroon kayo ng self-reflection na, uy, self, kailangan ko nang gawin to. Uy, self, kailangan na natin gawin to. I-improve ang ating sarili or do things for our dreams, 'di ba? Sometimes we do that, no? Yung ibang tao ganun. I don't know if you do that, but maybe you are going to do that. Na yung parang nagkakaroon ka ng conversation sa sarili mo na ano na ba? Ano na ba yung na-achieve mo? Ano na ba yung gusto mong direction na tahakin? Ano pa yung gusto mong i-improve sa sarili mo? So, you are connecting to your higher self. Yung iba naman sa inyo, maaring merong agreement na papasukin. Let's say, business agreement, kontrata, ganyan. Or yung iba, literal, relationship. You will get into a relationship. Your challenge is the Two of Pentacles. May mga bagay na nahihirapan kapag sabay-sabayin. Oo. Mahirap naman talaga mag-multitask. Sabi nga nila, you can't really multitask or do things simultaneously, like all at the same time. Kasi somehow, meron talagang part doon na may iiwanan kang task para sa isang task. 'Di ba? Oo. So, pero may mga bagay na pwede ka talagang pagsabayan. Halimbawa, naglalaba ka o nakasalang lang naman yung labada sa washing machine. Tapos nagluluto ka, 'di ba? But I think some of you may challenge sa mga responsibilities nyo or mga task na kailangan nyong gawin. Kaya nga, kailangan nyo raw na mag-organize. Oo, na nakaschedule lahat ng gagawin mo para lahat na-accomplish mo. Your opportunity is the Six of Wands. Wow, you have the opportunity to be successful, to be popular sa field, sa area mo. So, halimbawa, you are into engineering industry. So, ikaw yung isa sa kilala dyan sa field na yan. Or yung iba nasa teaching industry. Or kahit sa community ninyo. No? So, you are being recognized. Yung iba sa inyo, nire-reward kayo sa inyong mga trabaho. Oo. So, some level of popularity to for you, or you have the opportunity to be popular. So example, you want to be a social media influencer, content creator. So yun, may opportunity ka na gawin mo yan. So your blessing is, wow, ang ganda, the Empress. This is abundance. So your blessing is you will be blessed with abundance, with abundance of resources, money, your creativity. So you will also tap into your creative talents, your creative skill set. Yung iba sa inyo, blessing of baby. Oh, so kung kayo ay
active sexually at gusto nyo magka-baby, then go. Kasi malaki yung possibility na mabuo. But if you're not yet ready, so be careful. Okay, money, career, finances, you have the Star, you have the King of Cups, and the Knight of Swords. So, busy kayo ngayon makipag-usap sa maraming tao. Yung iba sa inyo, international clients, or international yung inyong trabaho na, halimbawa yung mga work from home, no? Na ang client nila nasa US or nasa Australia, ganyan. And I see that you are loving your work, you are loving your job. Kaya kahit may mga challenges, okay pa rin, no? Masaya ka pa rin kasi yung trabaho mo, gusto mo. 'Di ba? Yun naman importante. Kasi minsan sa trabaho, sa career, minsan hindi lang pera but also the fulfillment na naibibigay sa'yo nung trabaho na yon. Yung iba sa inyo, maaring mayroon kayong online business or thinking about starting an online business. So, maganda yung magiging flow ng income nyo rito. Tuloy-tuloy, ayan self-made. You are someone na kayang-kaya mong paunlarin yung sarili mo. Meron kang opportunity to do things on your own. Wow. Na may kasamang nakakonect yan sa talento mo. So, if you have a talent or a skills na skill na pwede mong gamitin to earn money, so, dun ka mas magiging successful. Like, for example, yung mga painter, kahit ano. Sa panahon ngayon, lahat na pwede pagkakitaan, 'di ba? Oo. Kailangan, kumbaga, nagkakatalo na lang yan sa kung gaano kagaling na makaspot ng opportunity. So, sa inyong love life, you have the Moon. Nako, the Five of Swords. Someone here is not telling the truth, Sag. If you're in a relationship with someone, pwedeng nagkakaroon na kayo ng trust issues ng person mo. Or ikaw hindi ka na naniniwala sa sinasabi niya. Lalo na kung paulit-ulit mong natutuklasan na hindi yun totoo. So, some of you might feel betrayed. Yung iba sa inyo, bago nyo palang kakilala tong person na to, maaling itong person na to may asawa na pala, kahit na panayang effort sa inyo. So, be careful, no? Na lalo na doon sa mga bago pa lang na nagde-date. Kasi minsan yung iba hindi talaga nila sinasabi na meron na silang sabit, meron na silang responsibilities. Tapos, pag na-in-love ka na, wala na, hindi ka na makawala. 'Di ba? Kasi in love ka ni, tapos gusto mo nang agawin. Hindi naman para sa lahat, ha. Example lang 'yun. You have Moon in Leo in the 5th house. Someone here is really liking you. Merong nagpapapansin sa inyo. Yung iba, this can be a foreigner or pwedeng long distance relationship. Oo. And this is someone na very generous. Kumbaga parang all out yung pagbibigay sa'yo, na parang yung pagpapapansin sa inyo is pagiging generous niya sa'yo, or meron siya mga finiflex sa'yo na something na alam niya na magiging interesado ka or mai-impress ka. For example, meron siya magandang sasakyan, o kaya maganda yung bahay niya, o kaya maganda siya manamit, pang mayaman. Oo. Or someone is very generous na pag nagbigay ng regalo, talagang uy, bongga. Medyo mag-ingat kasi yung iba diyan dinadaan sa regalo para matabunan yung iba nilang sekreto na ayaw nilang malaman mo. So, out of the woods, you made it through what newness is emerging. So, iba sa inyo, kung nanggaling kayo sa isang difficult situation or relationship or career, trabaho, ito ay patapos na, at nandun ka na sa point na hinahanap mo na kung saan ka na direction na gagawin mo or direction na tatahakin mo. Kumbaga, out of the woods ka na. So, it's calling you for a new beginning, a new inspiration,
a new opportunity na naghihintay para sa inyo. So, kailangan nyo na lang yan na i-explore or create your own opportunities. 'Di ba? Ano man tong challenging situation na to, congratulations kasi nalagpasan nyo na. At ang exciting dito is yung new beginnings na parating. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.